Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-100 na kabanata. Ang paghahanap sa nawawalang si Debbie. Natigilan si Alex na para bang lulubog. Hindi pa siya natutulog na may kasamang ibang babae sa nakaraan. At hindi niya akalain na magiging magkasama sila ni Melissa na walang saplot. Nakaupo siya sa dulo ng kama, na hindi makapaniwala. Isang imahe ng tao ang nakita niya sa kanyang isipan, ito ay si Debbie. Paano niya ito masasabi, at makahihingi ng tawad sa kanyang mga nagawa? Kapag nalaman ito ni Debbie, ano ang kanyang gagawin, sa isip niya? Nang sandaling iyon, dalawang kamay ang yumakap, mula sa kanyang likuran. Ihinilig ni Melissa ang kanyang mukha sa likod nito, at sinabi, "Napakagaling mo kagabi. Kahit medyo nahihilo ka, ay napasaya mo pa rin ako. Para kang natutulog na gising. Para akong isang mahinang tupa sa iyong mga kamay. Masaya ako at nakatulog sa iyong mga bisig. May nangyari ba sa atin?" Sa ngayon ang iniisip ni Alex, na baka nabuntis niya ito. Ano sa palagay mo? Kahit na nasasaktan ako, ang makita kang kontento, masaya na ang puso ko. Ang mga mata nito ay malambing na kumukurap, habang nagsasalita ng mahina. Huwag kang mag-alala, ipapanganak ko ang bata, para sa iyo. Hindi na kailangan, wika ni Alex ng may mahinang boses, habang nagsasalita. Marahan na tinanggal ni Alex ang kamay nito sa kanyang baywang. Tumayo ito at humarap kay Melissa. Magpahinga ka ng mabuti sa loob ng 3 araw, at ipapalaglag mo iyan sa lalong madaling panahon. Abortion sa isip ni Melissa. Bibigyan kita ng $5 million na danyos. Pagkatapos magsalita ni Alex, nagpatuloy siya sa pagsuot ng kanyang damit. Hindi ko kailangan ng pera. Ang kailangan ko ay ama ng aking anak. Alex, ano ang mga sinasabi mo sa akin? Hindi ito ang sinasabi ng mga lalaki. Si Melissa na nakaupo sa kama, ay tumingin ng galit sa kanya, at sa isip nito. Isa kang mayaman, ang $5 million ay balewala. Kapag nagpakasal tayo, hindi lang iyon ang makukuha ko. Ang dahilan kung bakit nangyari ito, ay dahil pinainom mo ako ng drugs. Hindi ito galing sa puso ko. Hindi ko tatanggapin na anak ko ang batang iyan. Kung hindi ka makikinig sa akin. May paraan ako para mawala ang batang iyan, pero wala ng $5 million, na para sa iyo. Umaasa ako na mapag-iisipan mo ito ng mabuti. Malamig nitong sabi. Wala ka ba talagang puso? Ibinigay ko sa iyo ang pinakamahalagang bagay, at ngayon ay hindi lang dahil ayaw mo ako, gusto mo ring ipalaglag ang baby. Ang lahat ng ginawa kong bagay para sa iyo ay walang halaga. Umiiyak nitong sabi, habang nakaupo sa kama. Sinabi ko na, nabibigyan kita ng $5 million na danyos. Umaasa ako na may isip mo ang tamang desisyon, wika ni Alex habang nakatingin, at lumabas na ito. Alex, huwag kang umalis, kailangan kita. Mabilis siyang tumalon mula sa kama, at yumakap sa likuran nito. Walang awa siyang itinulak ni Alex, at malakas na isinara ang pinto ng kanyang apartment, para umalis. Ang ilan sa mga sinabi ni Alex ay nagpasindak sa kanya. Kung siya ay nagdadalang tao, kahit sino pa ang may pagkakamali, ay malulutas niya ito, gayunpaman, hindi na niya iniisip ang kanyang sitwasyon. Ang puso niya ay puno ng pagkadismaya at pagsisisi. Hindi niya alam kung papaano haharapin si Debbie. Habang naglalakad si Alex ng matagal sa kalsada, kinuha niya ang kanyang cellphone. Siyempre, hindi niya balak sabihin ang nagawa niya kay Debbie. Pero gusto niyang marinig ang boses nito, para mawala ang pag-aalala nito. Sorry, ang phone number na ito ay pansamantalang hindi makontak. Sa pakikinig sa digital voice, mayroon siyang masamang kutob. Sa nakaraang araw, ang kanyang cellphone ay hindi makontak. Mukhang nagsisinungaling si Melissa nang sabihin na hindi masasagot ni Debbie ang kanyang cellphone, dahil siya ay sobrang busy. Ang masamang kutob ni Alex ay palala ng palala. Tumawag siya ng taxi, at nagtungo sa Sunshine Music Company. Nang tinanong niya ang mga staff member, nalaman niya na nakauwi na pala silang lahat noong nakaraang araw pa. Hiningi niya ang cellphone number ni Janice, at nagmamadaling tinawagan ito. Hello Janice, ako si Alex, kasama mo ba si Debbie ngayon? Bakit hindi pa siya umuwi? Hindi ako makakontak sa kanya. Ano, di ba sinabi mo sa iyong kaibigan na susunduin si Debbie kagabi?
Ano ang nangyari? Pagtatanong ni Janice. Nang marinig niya ang mga sinabi ni Janice, nagmadali siyang tumakbo. Alam niyang may masamang nangyari kay Debbie. Sino ang kumuha sa kanya, saan at kailan? Gusto niyang malaman ang mga susi sa impormasyon ng madali. Sa airport terminal, sinabi ni Debbie na ipinasundo mo raw siya sa iyong kaibigan. Tapos isang Cadillac na sasakyan ang dumating at sinabi ng lalaki na kaibigan mo raw siya. Kaya sumakay ito sa sasakyan. Ang pangalan nga pala niya ay Lou. Ano ang nangyayari? Hindi mo ba siya kaibigan? Nasaan na siya ngayon? Pagtatanong ni Janice. Sunod na tinawagan niya si Melissa. May kutob siya na ito ang may pakana ng lahat. Nang sandaling iyon, hindi siya nakakaramdam ng galit dito. Gusto lang niya malaman kung ligtas si Debbie, sa lalong madaling panahon. Tumawag siya kay Melissa. Nasaan si Debbie ngayon? Bilisan mo at magsalita ka. Hindi tanga si Melissa. Sa palagay niya alam na nito ngayon na nagsisinungaling siya. Hindi niya aaminin na magkasabwat sila ni Lou na nagplano ng lahat. Pasensya ka na, nagsinungaling ako sa iyo kahapon. Si Debbie ay nakabalik na mula sa Chicago, kasama ko. Sinabi niya na, sinabi mo raw na ipapasundo mo siya sa iyong kaibigan, at isang sasakyan ang dumating. Tinanong niya ito, at nang okay na sumama na siya sa sasakyan. Malumanay na sagot ni Melissa. Alam ko na nagsisinungaling ka sa akin. May kinuha ka na ibang tao, para ilayo si Debbie. Sabihin mo sa akin, nasaan siya ngayon? Wala na akong kinalaman doon, kung gusto mo tanungin mo si Janice at ang iba pa. Personal na sinabi ni Debbie na, susunduin daw siya ng iyong kaibigan, wika nito. Walang oras si Alex para husgahan ang mga sinasabi ni Melissa, kung totoo o hindi. Alam ko na ang mga sinasabi mo, may iba ka pa bang impormasyon? Tanong nito. Wala na, kapareho lang ako nila Janice at ng iba pa. Iyon lang ang nalalaman ko. Nang marinig ni Melissa na hindi na ito nagtanong ng iba pa, makikita ang mga ngiti sa dulo ng kanyang labi. Sandali lang Alex, kailangan mo akong samahan sa hospital. Ito ang unang pagkakataon, natatakot ako. Pero na-off na ni Alex ang cellphone, bago pa ito nakapagsalita. Bastard, ang lakas ng loob mo patayan ako ng cellphone. Galit na galit si Melissa dito, habang nakita ang malamig na ngiti nito. Okay lang, kung hindi ka sasama, gagawin kong madali ang lahat sa mga doktor. Ayaw pa ni Melissa na pumunta sa hospital. Nang makabalik siya sa kanyang sarili, tumawag siya kay Lou, para itanong kung ano na ang lagay nito. Hello, naging masaya ka ba kagabi? Pagtatanong nito. Alam niya na dahil sa pagiging babaero nito, nagawa nito ang mga gusto niya kay Debbie sa nakaraang gabi. Hindi, sagot nito. Si Lou ay nagsisigarilyo sa kanyang silid. Nag-aalala siya, na baka ang mga pulis ay hanapin siya. Nabigla si Melissa at nagmamadaling nagtanong dito. Ano ang nangyari? Magkasama silang nagplano nito, kaya wala siyang dapat na itago dito, sasabihin niya ang lahat dito. Nang masabi na nito lahat sa kanya, gusto niyang sangkulin ito ng malakas. Anong nangyari? Bakit siya nawala? Sa totoo lang hindi niya nakasamang matulog si Debbie, at ngayon ay nawawala pa ang katawan nito, o kung nasaan na siya. Bakit ito pinagmumulan ng problema, sa isip ni Melissa? Nang ako at ang aking asawa ay bumaba, para tingnan ito, wala kaming nakita. Walang nakakaalam kung nasaan siya napunta. Wika ni Lou na nag-aalala. Sa palagay ko ay iniligtas siya ng mga nagdadaan na mga sasakyan at dinala sa hospital. Hindi ko alam kung buhay pa o patay na ang babaeng ito. Kung patay na ito, sigurado, na nasa malaking problema ako. Mas mabuti kung patay na siya. Gusto kong malaman mo na mahirap lang siya, at walang nag-aalala sa kanyang buhay. Kapag natuklasan ka ng mga pulis, sabihin mo na ikaw lang mag-isa ang gumawa nito. Huwag mo akong idamay, wika ni Melissa. Habang may nabubuong magandang plano sa isip niya. Hoy Melissa, talagang wala kang pakialam. Bakit gusto mo akong ama ako lahat ng ito? Hindi ko ito gagawin. Si Lou ay hindi tanga. Pero sa kanyang puso, ay sinusumpa niya ito. Nais kong malaman mo, na ang babaeng iyon ay boyfriend ng isang hindi pangkaraniwang tao. Masasabi ko na ang kanyang pamilya ay isa sa pinakamayaman dito sa ating bansa. Kapag nalaman niya na pinagplanuhan natin ito, ang isa sa atin ay magkakaroon ng magandang katapusan.
Kaya kong protektahan ang aking sarili, pero ikaw, alam mo ba kung paano isulat ang salitang kamatayan? Nakangiti nitong wika sa kabilang linya. Bakit hindi mo ito sinabi agad? Sinadya mo akong isama sa sarili mong plano. Nang marinig ni Lo, na ang boyfriend ng babae ay isang maimpluwensyang tao, wala siyang magawa kundi sumpain si Melissa. Huwag kang umarte ng sobra. Para sabihin ko sa iyo, mayroon kaming relasyon. Isang salita lang, gusto mo bang makinig sa akin? Si Melissa ay hindi basta-basta iiwanan ka. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon, para makuha si Alex, at masiguro ang kanyang hinaharap. Sige, makikinig ako sa iyo. Makikinig ako, naiinis nitong sabi, habang sinuntok ang lamesa. Hanggat inaako mo ang lahat ng responsibilidad, magagawa kitang protektahan, wika nito. Pakiramdam ni Melissa na isa na siyang babae ni Alex. Confident siyang maaagaw niya ito, mula kay Debbie. Makinig ka sa akin, hindi natin alam kung ano ang nangyari kay Debbie. Ang pinakamagandang mangyari, ay kung buhay pa siya, at walang maalala. Kung hindi ganoon ang mangyayari, kailangan mo siyang hanapin. Kung kailangan mo ng bayad, magbabayad ako. Pagkatapos nitong insidente, bibigyan kita ng 2 milyon. 2 milyon, may ganoon ka bang pera? Naiintindihan na ni Lou, ang kanyang ibig sabihin. Kahit na mayaman si Melissa, hindi madali sa kanya ang magbigay ng ganoong halaga. Pero kung makakaya niya, isang magandang deal ito, para sa kanya. Kasalukuyan akong may relasyon sa kanyang boyfriend, at magpapakasal kami sa hinaharap. Katulad ng sinabi ko, ang kanyang pamilya, ay isa sa pinaka-nangungunang mayaman na pamilya dito sa bansa. Sa palagay mo, magkakaroon ako ng 2 milyon sa aking kamay. Wika ni Melissa, na naniniwala sa kanyang plano na magtatagumpay. Hanggang dito na lang po muna. Sana po, ay nagustuhan nyo ang ating story series. Sa mga bagong tagapakinig, mas okay po kung mag-uumpisa kayo sa episode 1. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.